Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ang nakaraan sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Nilalaro niya yung teddy bear niya tapos titingin-tingin sa akin na parang ayaw niyang malaman ko ang secret niya. Yung typical na bata na ayaw agad magsalita kapag tinatanong. Anak, hindi ako magagalit. Di ba? Love kita. I told you before, Mom, that she's nice. She's pretty pa nga. And long hair po. Kinausap ko ulit yung albularyo na pinakilala sa akin ni Flor. Hindi niya masyadong naidetalye sa akin kung anong itsura ng laging kausap o kasakasama ng anak ko. Pero kinumpirma niyang babae nga iyon. At mayroon itong mahabang buhok. Wala naman daw siyang naramdamang masama tungkol dun sa babaeng iyon. Iyon lang. Ingatan ko pa rin daw si Celeste at huwag alisin ang atensyon sa bata. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Second year high school ako na mag-transfer ako sa isang pribadong paaralan. Lumipat ako ng paaralan sa kadahilan ng medyo nalihis ang landas ko that time. Nakakahiya nga naman kung ang isa sa mga anak mo ay pariwara habang ang iba ay nasa tuwid na landas. Hindi ko itatangging hindi ako naging mabuting bata nung kapanahunan kong iyon. Tipikal na estudyanteng walang hilig sa pag-aaral. Unang araw ko sa bagong eskwelahang pinaglipatan ko, nasa kalagitnaan na ng second grading. The moment I entered the room, automatic lahat ng atensyon ay napunta sa akin. Siyempre, kalagitnaan ng second grading, tapos biglang magkakaroon ng transferee. Mapapatingin ka talaga. Okay naman silang lahat. Mukhang mababait ang mga estudyante. Pinaupo ako ng advisor ko sa first row. Bakanteng upuan bago ang upuan na malapit sa bintana. Feeling ko matalino na ako that time kasi nakaupo ako sa first row. Nag-start na ang klase. Kampante ako kasi medyo alam ko na yung subject. Akala ko wala akong makakasundo sa mga kaklase ko, pero hindi ko aakalain magiging kaibigan ko si Cora. Mabait siya tulad ng inaasahan ko. Sa unang tingin ay mukha talaga siyang masungit na akala mo ay hindi mo makakasundo. Seryoso lang kasi ang mukha niya. Kung ngingiti naman ay saktuhan lang. Mas naging malapit kami sa isa't isa, lalo na at naging seatmate pa kami.
We shared the same emotions. We shared the same secrets and everything. Except sa boyfriend. Halos best friend at kapatid na rin ang turingan namin ni Cora. Ganun pala yun minsan. Kapag sumama ka sa matalino, magiging matalino ka rin. Ewan ko, or baka naimpluwensyahan lang ako ni Cora sa pag-aaral. Habang tumatagal ang pagkakaibigan namin, ay mas lalong nakikilala ko si Cora, Kuya Totoy. Unti-unti ay nalalaman ko pa ang mga bagay na tungkol sa kanya. Cora is only child. Nag-iisang anak. Walang kapatid. Galing siya sa religious family. May kaya sa buhay at talagang may pagmamalaki ng kahit sino ang pamilyang meron siya. One time, she asked me if naniniwala ba ako sa mga ibang nilalang. Wait, what do you mean ibang nilalang? Like, alien? Yung tipong makikita mo na lang si SpongeBob na umaahon mula sa bikini bottom? Ganun ba? Nagtawanan kami pagkatapos nun. Hindi naman kasi talaga ako paniwalain sa kung ano-ano. Alam mo, kaya ka tinransfer eh. Napaka dami mo talagang kalukuhan. Biro niya sa akin. Palagi niya ako sinasabihan ng ganyan. Kumbaga, naging expression na lang niya. Wait, yung totoo nga, naniniwala ka ba na may mga diwata? Pagtatanong niya. Yung mga sabi-sabi na may engkanto, duwende, mga ganon. Narinig ko na yung mga ganyang kwento. Meron pa nga daw na dinadala sa kaharian nila eh. Kwento ko na akala mo talaga ay may alam. Aba, alam na alam mo ah. Hindi ka naniniwala sa lagay na yan ah. Sabi ni Cora. Sabi lang naman nila yun. Sabi ko. Paano kung sabihin kong totoo nga yun? Halimbawa, sabihin ko sa'yo na nakakita na ako ng mga ganong nilalang. Maniniwala ka ba? Pagtatanong ni Cora. Alam mo Cora, hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo eh. Parang wala naman sa vocabulary mo ang mga ganyang biro. Tsaka diba, napaka-religyoso ng pamilya mo. Tapos maniniwala ka sa mga ganyang bagay. Parang ang hirap yata paniwalaan kung ganun. Sabi ko. Sa bagay, minsan na rin sinasabihan ako nila mama na kulang lang daw ako sa dasal. Sabi niya. Hindi ko na sinundan pa yung usapan namin. Meron sa loob ko na gusto kong maniwala kay Cora. Meron namang part na parang nagbibiro lang siguro siya. Ganoon ang nasa isip ko noong mga panahong iyon, Kuya Totoy. Bandang hapon, tapos na ang klase namin. Paglalabas ng school, lagi kami magkasama ni Cora. Pero madalas talaga, simula mag-transfer ako, sinusundo na ako ni Daddy. Nung araw na yun ay susunduin ako ng parents ko. Tapos si Cora talaga, nagko-commute lang siya. Medyo natagalan dumating yung sundo ko, kaya sinamahan ko muna si Cora na maghintay. Nakaupo lang kami sa gilid ng gate, tapos may mga sasakyan na dumadaan. Siyempre, tabing kalsada eh. Nag-uusap lang kaming dalawa. Natatandaan ko na habang nag-uusap kami ay bigla siyang tumigil. Nagulat ako nung bigla niyang pinapara yung tricycle na paparating. Sabi ko, Cora ano, uwi ka na? Para siyang natataranta. Papalapit pa lang yung sasakyan. Pinapara na niya. Kuya! Kuya! Kuminto yung driver. Akala siguro, sasakay si Cora. Hanggang gasolinahan lang ako ining ha. May nanguhuli malapit sa bus stop eh. Sabi nung driver, Kuya, huwag ka nang tumuloy.
may bangga ang mangyayari. Nawirduhan siguro sa kanya yung driver. Binaliwala lang siya kasi nga hindi naman daw pala siya sasakay. Ano ka ba, Cora? Ano ba yung mga sinasabi mo? Sabi ko. Maniwala ka sa akin, Clara. Mababangga yung driver na yun. Kinuha niya yung bag niya. Tapos, patakbo na siyang mukhang susundan pa yung driver. Pero pinigilan ko siya siyempre. Sabi ko ay imagination lang niya iyon. Baka sobrang panunood niya lang ng mga movies kaya kung ano-ano na ang naiisip niya. Maya-maya lamang ay dumating yung parents ko. Pinara muna namin ng tricycle si Cora tsaka kami nagpaalam sa isa't isa. Magkaiba kasi ng way yung uuwian namin. Uy Cora, ingat ka ha. Tigilan mo na yung kakahit-hit mo ng katol. Medyo pabulong lang kasi baka maririnig ng daddy ko. Medyo strict na sa akin si daddy that time. Siyempre, masama ang record ko sa kanya. Kinabukasan pagpasok ko, nakita ko si Cora na nakaupo siya sa pwesto niya. Ginulat ko siya kasi nakatulala pa siya. Ako pa yung nagulat kasi bigla siyang umiyak. Nagkwento siya na pinagalitan daw siya ng papa niya kasi late na daw siya nakauwi. Sabi ko ay dapat hindi na pala ako nagpasama sa kanya na hintayin sila ni daddy. Sabi niya ay hindi daw dahil doon. Dahil daw na traffic siya nung pauwi na siya. Kasi daw yung pinara niya ay nabangga daw. Yung tricycle na binalaan niya kahapon, Kuya Totoy. Iyak siya ng iyak habang nagkikwento. Ako naman ay parang hindi pa rin ako naniniwala sa kanya. Iniisip ko na malaki ang posibilidad na nagkataon lang iyon. Pinagsabihan ko siya na bawas-bawasan niya yung mga pinag-iisip niya sa buhay. Hayaan mo na, Cora. Nagkataon lang siguro yun at wala ka namang kinalaman dun eh. Tigilan mo na kasi yung mga pagbibiro mo ng ganun. Nagigilty ka tuloy. Sabi ko. Hindi ako nagbibiro, Clara. Totoo yung sinabi ko. Hindi lang nagkataon yun. Nakita ko talaga yung pangyayari. Nakita ko na ma-aksidente yung tricycle driver na yun. Nakita ko talaga na ma-aksidente yung tricycle driver na yun. Sabi ni Cora habang umiiyak ito. O siya, sige. Oo na, naniniwala na ako sa iyo, Cora. Tama na. Wala na naman tayong magagawa eh. Nangyari nang dapat mangyari. Hindi naman natin maibabalik yung mga nangyari eh. Basta isipin mo na lang na wala kang ginawang masama. Hindi ka nagkulang ng paalala doon sa driver. Kasalanan niya na lang yun kasi hindi siya naniwala sa iyo at tumuloy pa rin siya. Wag mong sisisihin yung sarili mo. Wala kang kasalanan. Sabi ko habang kino-comfort ko siya. Break time namin. Kumakain kami ni Cora ng mais con yelo. Kwento pa rin siya ng kwento tungkol sa banggaan. Paano daw kaya kung napigilan niya yung driver? Paano kung hindi tumuloy yung driver? Sigurado daw siya na buhay pa rin yun hanggang ngayon. Cora, hindi ka ba natatakot sa mga iniisip o sinasabi mo? Knowing that you're from a religious family, di ba dapat hindi ka nagsasalita o nag-iisip ng mga ganyang bagay? Sabi ko kay Cora. Alam ko na hindi ka naniniwala sa akin, Clara. Pero hindi kita pipilitin. Hindi ko rin to sinasadya. Basta may mga panaginip ako. Mga naririnig na bigla-bigla na lang nagiging totoo. Maski ako, hindi ko rin alam kung bakit nangyayari sa akin to.
Napakahirap ipaliwanag. Sabi ni Cora. Eh di, may powers ka? Sabi ko, ang hirap ipaliwanag. Minsan pag natutulog ako, bigla akong nagigising kasi parang may mga naririnig ako nagsisigawan at may mga umiiyak din. Sabi ni Cora. Ilang beses akong kinumbinsi ni Cora na may kakaiba talaga sa kanya. Pero kahit minsan, hindi ko talaga mapilit yung sarili ko na paniwalaan kahit na magkaibigan pa kami. Mahirap ako mapaniwala noon, Kuya Totoy. Ginagawa ko nga lang biro at tingin ko kwentong bata lang yung mga ganong bagay. Mabilis na lumipas ang panahon. Sabay kaming nagtapos ng high school. Matalik kami magkaibigan ni Cora. Pero syempre, may sarili akong landas na tatahakin. Nagkahiwalay kami ng university na papasukan. Ako sa Maynila pa rin. Tapos siya naman ay uuwi ng probinsya nila. Gusto kasi yun ng parents niya. Isang anak lang si Cora, kaya wala siyang magagawa kundi ang sundin ang gusto ng kanyang mga magulang. Nabalitaan kong may boyfriend na siya. Siyempre, masaya ako para sa kanya, Kuya Totoy. Pero never ko pang nakita ang sinasabi niyang boyfriend. Nakatanggap ako ng tawag niya. Wala pa siyang sinasabi pero bigla na lang siyang umiyak. Sabi niya ay buntis siya at hindi niya alam ang gagawin niya. Natatakot siya na kapag nalaman ng magulang niya, malaking iskandalo daw iyon sa pamilya nila dahil nagpabuntis siya nang hindi sila naikakasal. Hindi ko alam ang gagawin ko, Clara. Sobrang bata ko pa. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kina Papa. Sabi niya, alam na ba yan ng boyfriend mo? Dapat ipaalam mo sa kanya para mapag-usapan yung dalawa yung gagawin. Tsaka hindi ka na bata, no? Nakabuo ka na nga ng bata eh. Sabi ko. Clara naman, tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ni Cora. Yun na nga yung best mong gawin. Pag-usapan yung dalawa, tumarap kayo pareho sa mga magulang nyo. Alam mo, kahit itago mo yan, lumalaki ang tiyan mo. Mapapansin at mapapansin rin yan ng mga magulang mo. Kaya dapat habang maaga pa lang, sabihin nyo na. Pero teka nga, ilang buwan na ba yan? Sabi ko. Magdadalawang buwan na. Sabi niya. O edi sabihin mo na habang maaga pa, nasan ba ang boyfriend mo? Hindi niya agad sinagot ang tanong ko. Naririnig ko na naman ang pag-iyak niya. Ano nga? Nasaan ang ama? Sabi ko. Wala na. Sabi niya. Anong wala na? Patay na? Pagtatanong ko. Hindi. Wala na. Wala na kami. Wala na kami. Nang mga panahong iyon, pati ako nadamay sa problema niya. Nag-aalala ako sa kalagayan niya, lalo na nang malaman kong iniwan siya ng ama ng bata. Ilang buwan pa ang lumipas at tinalagaan ko ang komunikasyon naming dalawa ni Cora. Palagi ko siyang tinatawagan o kaya naman ay tinitext. Hanggang sa isang araw ay tumawag siya sa akin. Galit na galit daw ang mga magulang niya. Kung ano-ano daw ang mga sinasabi sa kanya. Halos isumpa daw siya ng mga ito at binalaan pa daw siya na kahit na 5 ay wala siyang makukuha galing sa kanila. 2 buwan noon bago ang kapanganakan ni Cora.
lumuwas siya mula sa probinsya papuntang Maynila. Yun ang unang pagkakataon na makita ko siya mula noong gumraduate kami ng high school. Sobrang payat na niya. Feeling ko nga ay hindi nga siya kumakain ng maayos. Sa tuwing maaalala ko yung itsura niya nung buntis pa lang siya, hindi ko mapigilan ang maiyak. Parang kulang talaga siya sa sustansya. Umiiyak siya sa harap ko. Awang-awa ako sa kanya, Kuya Totoy. Ipinaalam ko sa magulang ko ang totoong nangyari kay Cora. Wala rin naman kaming ibang mahihingian ng tulong kundi ang parents ko. Pinatira namin si Cora sa bahay namin. Walang ibang nakakaalam bukod sa amin ng family ko at sa childhood best friend ko. Eto, kumain ka muna ng mga gulay at prutas. Sobrang payat mo na kasi, Cora. Kumakain ka pa ba ng maayos? Pag-aalalang tanong ko. Oo, may naipon naman ako kahit papaano. Yun yung pinangkakain ko nung nasa dorm pa ako. Sabi ni Cora. As in hindi ka binibigyan ng parents mo? Pagtatanong ko. Hindi. Tinigil nila yung allowance ko eh. Sabi niya. Anong balita sa ama ng baby mo? Wala ba siyang balak na saluhin ka at panagutan man lang? Pagtatanong ko. He left, Clara. Hindi na yun babalik. Hindi na siya magpapakita. Sa araw-araw na magkasama kami, ayaw niyang pinag-uusapan ng tungkol sa ama ni Celeste. Kaya kahit ang parents ko ay ayaw na rin ma-bring up ang topic na yun tungkol sa ex-boyfriend ni Cora. Wala na raw kasi itong karapatan pang makilala ang batang ayon mismo sa kanya. Dumating ang araw ng panganganak niya. Lahat kami ay natataranta. Hindi na iba si Cora sa pamilya ko, lalo na sa mga kapatid ko. Dinala namin siya sa ospital. Wala kaming masagot kung nasaan ang pamilya niya. Mabuti na lang ay may kasama kami na mas nakakatanda, which is my parents. Naging maayos ang panganganak niya. Nasorpresa ang mga doktor nung makita nila si Celeste. Malusog at normal ang timbang niya. Malayong malayo raw ito sa inaasahan nila dahil malnourished na si Cora. Isang buwan na ang lumipas at isang buwan na rin si Celeste. Tuwang-tuwa yung family ko kasi nga may bagong sanggol sa bahay namin. Pagkatapos namin mag-dinner, ako pa mismo ang naghahatid ng pagkain para kay Cora. Nagstay ako sa room nilang mag-ina habang kumakain siya. Pinagmamasdan ko lang si Celeste kasi sobrang ganda ng bata. Uy, hindi ka pa naririnig niyan. Natatawa si Cora nung kinakausap ko yung anak niya. Clara, what if iwan ko sa iyo si Celeste? Tinawanan ko lang siya. Akala ko kasi nung mga panahong iyon ay nagbibiro lang siya. E di iwan mo, marami naman kami mag-aalaga sa kanya eh. Pero bakit naman? Mag-aaral ka na ulit? Pagtatanong ko. I mean, ibibigay ko siya sa'yo. Sabi ni Cora. Bigay? Ano yan, laruan? Baliw ka talaga. Sabi ko. Hindi ko siya kayang buhayin, Clara. Hindi naman pwede na umasa ako sa inyo. Hindi naman ako baldado, Clara eh. Sabi niya. Alam mo, hindi ka na iba sa amin, Cora. Okay lang naman na nandito kayo. Mag-work ka kapag kaya mo na. Ganun na lang. Sabi ko.
Kausapin ko na lang sila tito at tita mamaya, sabi niya. Tuluyan niya nga ibinigay sa amin si Celeste. Nakumbinsi niya ang mga magulang ko at buong puso namang tinanggap nila si Celeste. Una pa lang ay wala akong balak na tanggihan ang bata, kaya kahit masakit sa akin bilang kaibigan niya, iniisip ko na lang na iyon lang ang may tutulong ko sa kanya. Lumipas ang 2 buwan at nagpaalam na sa amin si Cora. Simula noon ay nawala na kami ng communication sa isa't isa. Kahit ang pagbisita sa dati naming bahay ay hindi na niya nagawa. Hanggang sa pinabinyagan namin si Celeste. Dumating ang mga kaarawan niya. Walang Cora na bumalik para tingnan man lang ang kalagayan ng anak niya. Nasanay na ako bilang isang ina ni Celeste. Nakasanayan ko ang pagtawag sa kanyang anak. Maraming bagay ang binago ng batang ito sa buhay ko, Kuya Totoy. Naging mas marunong ako at naging mataas ang pangarap ko. Hindi na para sa akin, kundi para sa kanya. Sa huli naming pagkikita ni Cora nung harapan kong sinabi sa kanya na hindi na niya maaaring makita o makilala ang bata. Iyon na yata ang masakit na nasabi ko sa kanya mula nang maging magkaibigan kaming dalawa. Para kong tinapon ang pagkakaibigan namin para kay Celeste. Alam kong isa rin siyang ina ng batang ito. Pero kung sakripisyo ang usapan, mas marami akong isinakripisyo para kay Celeste, Kuya Totoy. Ako ang nagpuno ng pagmamahal at pag-aalaga na alam kong hindi niya kailanman nagawa. Call me selfish, madamot o walang pagpapahalaga sa naging samahan namin ni Cora. Pero isa akong ina at malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi niya sa akin binigay si Celeste, I don't know kung nasaan ako ngayon, Kuya Totoy. Pero hanggang ngayon ay hindi ko masabi sa bata na hindi ako ang totoo niyang ina. Sa tuwing nagtatanong siya kung sino ang daddy niya, masakit para sa akin na pagsinungalingan siya at sabihing patay na ang ama niya. Kahit na wala naman talaga akong alam ni katiting tungkol sa totoo niyang ama. May karugtong. Abangan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!